Ang malupit na buhay ni Macaulay Culkin na hindi mo nakita sa Home Alone. Okay, kilala mo si Macaulay Culkin. Oo, yung batang sobrang cute na naiwan mag-isa sa bahay sa Home Alone habang nananakit ng dalawang magnanakaw gamit lang ang traps, paint cans at pagiging sobrang cool. Lahat ng bata nung 90s gusto maging siya. Pero you know what? Sa totoong buhay, walang happy ending si Kevin McAllister. Kasi habang tinatawa-tawanan natin yung pelikula, si Macaulay Culkin pala, literal, naiwan din. Hindi ng pamilya, kundi ng mundo. Ang batang may trapper skills at trust issues. Let's rewind. Bronx, New York, late 80s. Isang maliit na apartment, siksikan, 8 magpipinsan. Ay hindi, 7 pa lang pala silang magkakapatid. 7, tapos isang silid lang. Isipin mo yung hamoy, yung ingay, yung kaguluhan. Doon lumaki si Macaulay Culkin. Ang tatay niya, si Kit Culkin, dating theater actor na hindi masyadong sumikat. Alam mo yung tipo ng tatay na, ako dapat to dati anak, pero ikaw na lang. Ganon. Ang nanay niya, si Patricia, isang labandera. Hindi glamorous, pero siya yung glue ng pamilya. Sa madalit sasabi, wala silang pera. Pero si Kit, gusto ng spotlight. Kaya nang mapansin niya na magaling umarte si Macaulay, ayun, may bagong plano. Congrats anak! Breadwinner ka na! At oo, 6 na taon lang si Macaulay nun. Pera ang plataporma, anak ang produkto. Nagsimula sa mga theater roles at TV commercials. Walang masama doon. Cute kid, may talent, go lang. Pero nang makita siya sa isang pelikula noong 1989, Uncle Buck, may nagbago. Nagustuhan siya ni John Hughes, super sikat na screenwriter sa Amerika. So nang sinulat nito ang Home Alone, parang sinabi na nito na i-design natin ito para sa batang ito. At boom! Released ang Home Alone noong 1990. Mga kapatid, hindi lang ito nag-hit. Parang sinabagan ng bomba ang Hollywood. The movie made hundreds of millions worldwide. At syempre, lahat kinagiliwan si Kevin. Pero etong punchline, bata pa si Macaulay, pero sa bawat trap niya sa pelikula, may trap din ang buhay niya at nakulong doon ang pagkatao niya. Ang tatay niya na mas ambisyoso pa sa stage mom. Habang busy tayong tumatawa sa Keep the Change, ya filthy animal, si Kit Culkin, ang tatay niya, busy rin bilang self-appointed manager. At guess what? Hindi siya manager na, I just want what's best for my child. Nope, he's that guy na gusto kontrolin lahat, pati script decisions. Gusto niya laging premium billing. Gusto niya siya ang ultimate boss. Basically, si Kit, yung kung may toxic manager, pwedeng tatay mo rin pala siya. Sa mga susunod na taon, sumunod yung mga pelikula, Home Alone 2, My Girl, Richie Rich, The Good Son, The Page Master, parang never-ending cycle ng camera, lights, and stress. Ang daming perang pumasok, milyon-milyon. Pero guess what? Hindi hawak ni Macaulay yung pera. Lahat kontrolado ng magulang. Ganito yun, may batas sa Amerika na tinatawag na Coogan Law. Dapat ang kita ng child stars nakasave sa trust fund hanggang mag-18 sila. Ang problema, kahit may batas, may loophole. Ang mga magulang may access pa rin. At si Kit, parang cool, anak ko lang naman nang nagtatrabaho. Ako na bahala sa business side. Ayun, business nga, as in negosyo. Si Macaulay ang produkto. Pagtrabaho ng bata, trabaho ng buong pamilya. Imagine this. Ikaw, 10 years old, nag-aalala kung tama ba yung delivery mo ng line sa set? Habang sa bahay, nag-aaway ang magulang mo kung sino ang may karapatan sa bank account mo. Romantic, di ba? Noong kasagsagan ng fame niya, si Macaulay literally bumubuhay ng buong pamilya. As in lahat. 7 silang magkakapatid, tatay at nanay niya. Lahat umaasa sa kanya. Ang tawag natin doon, exploitation. Ang tawag sa kanila, family. Burnout Special, Child Star Edition. Let's be real, no one, and I mean no one, deserves that kind of pressure sa edad na 10. Tayong mga adult, pag may overtime lang nagrereklamo na, siya halos taon-taon, kaliwat ka ng pelikula. Hindi mo na alam kung sino ka,
Bata ka pa ba o profesional na artista na may tax bracket? Milyon ang kita, pero pag-uwi, gulo. Yung tatay niya, parang walking PR disaster. Kapag ayaw sumunod si Macaulay, nagagalit. At syempre, may mga producer na takot mawalan ng susunod na Home Alone. So anong gagawin ng bata? Tatahimik. Kasi sino ba siya sa loob ng machine na to? Siya yung bata na pinagkakakitaan ng mga matatanda. The family that fights together, loses together. Noong 1994, finally si Patricia at si Kit naghiwalay. Pero, plot twist, hindi ito simpleng hiwalayan. Ito yung maghihiwalay tayo at mag-aaway tayo over who gets the millions kind of breakup. Welcome to Money Alone. Sa banggaan sa korte, nag-away sila hindi lang tungkol sa custody, kundi tungkol sa kung sino dapat humawak ng pera ni Macaulay. At si Macaulay, 15 years old pa lang. 15! At habang tayo noon naglalaro ng PlayStation, siya nagfa-file ng legal motion. Sabi ni Macaulay sa korte, tanggalin ninyo silang pareho sa pera ko. Boom! Mic drop. Para bang sinasabi niya, wala na akong magulang, puro accountant na lang. Tragedy sa gitna ng peace. Pero hindi pa tapos ang drama. Noong 2008, habang tahimik na siya, isang trahedya ang sumulpot. Ang kapatid niyang si Dakota, minsan din tinatawag na Cody, nabangga ng kotse at namatay sa edad na 29. Para kay Macaulay, sobrang bigat noon. Kasi si Dakota, hindi lang kapatid, close friend din. At parang napatigil na naman ang mundo niya. Hindi siya nagsalita sa media tungkol doon. Hindi siya nagreklamo. Tahimik lang. Pero obvious, tinamaan talaga siya. Sa sobrang dami ng kinuha sa kanya sa buhay, childhood, pera, privacy, ngayon, pati kapatid. Love story plot twist. Eventually, pumasok sa eksena si Brenda Song. Yeah, siya yung dating Disney star. Sabay silang galing sa same circus called showbiz, so gets nila ang isa't isa. Nagkakilala, nagkagustuhan, nagkaanak. And guess what name they gave their baby? Dakota, bilang alaala sa kapatid niyang nawala. Sabi ni Macaulay sa interview, ito raw ang first time I really felt like I have a home. Pause muna, sapul yun no? Kasi sa lahat ng pelikula niya, Home Alone pa rin ang simbolo niya. Pero ngayon lang niya nahanap yung tunay na home, yung pamilya na hindi siya binentahan sa Hollywood. Ang totoong lesson. Ang kwento ni Macaulay Culkin ay isa sa mga pinakamalungkot pero pinaka-rewarding case studies ng batang nabigyan ng sobrang liit na mundo pero sobrang bigat na responsibilidad. Bata pa, binuhat na siya ng sistema. Pero sa pagtanda niya, binuhat niya naman ang sarili niya palabas doon. Sa dulo ng lahat, si Macaulay Culkin ay hindi si Kevin McAllister. Hindi siya ang bata sa pelikula. Pero ironically, pareha silang iniwan. Ang pinagkaiba, si Kevin naghintay lang sa pamilya niya. Si Macaulay ba? Siya mismo ang bumuo ulit ng bago. Ngayon, habang pinapanood mo ulit ang Home Alone ngayong Pasko, tandaan mo, ang batang yon may totoong kwento sa likod ng traps at tawa. At ang kwento niya, hindi komedya. Pero yung ending, finally, happy pa rin. Kasi sa wakas, natutunan niyang hindi lahat ng home ay kung saan ka iniwan, kundi kung saan mo piniling bumalik.